Itong tanim kong sili, mga 2 buwan na. Mabilis siyang lumaki at makapal. Halos hindi ko na nga makita yung punos dahil sa kapal niya. Bali 3 beses ko na rin itong naniyan. Pero dati nung una ko nagtatanim ganito siya, hirap siyang lumaki at hindi rin kumakapal. Itong mga tanim kong ito halos 5 buwan na pero maliliit pa rin siya at kukunti ang bunga. Saka hindi siya kumapal. Halos wala siya mga sanga at kukunti rin mga bunga niya. Pero pareho lang sila ng pangangalaga ko dun sa una na makapal at mabilis lumaki. Halos pareho lang din yung lupang pinagtaniman ko. Ito kasi tinataniman ko, tinabon na buhangin at graba. Kaya walang sustansya itong lupa. Kaya hindi na nakapagtaka kung bakit hindi gumaganda yung matiyatan ko ditong sili. Dahil hindi maganda yung klase ng lupa niya, buhangin at graba. Pero dito sa bagong tanim ngayon, makapal siya at mabilis lumaki. Maberde rin siya at maraming bunga. Kahit hindi mataba yung lupa niya. Dahil tinabon na graba at buhangin lang itong pinagtaniman ko. Hindi makapal ang bunga niya dahil hindi ito yung variety na makapal ang bunga niya. Hindi katulad ng aruyuin na makapal ang bunga. Ang mga bunga nitong tanim ko, kunti lang siya mamunga pero malalaki. Kaya magandang gawing dynamite. Ang alam kong dahilan kung bakit siya mabilis lumaki at kumapal, naging maberde at maraming bugay dahil yun sa dinidilig ko. Ito yung pinangdidilig ko, halos araw-araw ko itong pinangdidilig. Lalo na ngayon na mainit ang panahon, kailangan araw-araw diligan ng mga tanim nating halaman para wag sila malanta. Kapag kasi kinapos siya sa tubig, baka hindi na yung makapamunga ng maganda. Kaya kailangan alagaan natin sa pagdidilig, alagaan natin sa tubig. Ang tanong nyo naman siguro, bakit gumanda itong tanim ko mula nung diligan ko nitong dinidilig ko? Dahil galing po ito dito. Kung titingnan nyo po, meron kayong makikita mga lumulutang-lutang, mga isda po yan, mga hito. Nag-alaga kasi ako ng hito dito sa drum. Ito yung mga alaga ko dito kapag nagpapakain ako, pumapaibabaw sila. At saka mali yung natin makikita pag malinis yung tubig. Ang ganda nilang panoorin, nakakawala ng pagod. Kaya ang sarap pagpahinga pag gantong nagpapakain ako ng hito. Kadalasan kasi hapon ako nagpapakain, kinabukasan ganito ng tubig niya. Ganito, medyo namumula-mula. Kulay pula ba yan o kulay brown? Ito na ngayon yung pinagdidilig ko araw-araw. Ngayon naman sasalok na tayo para ipangdilig. Yang kulang tayo. Pumunta na 1 timba. Saka natin puntahin sa garden. Saka na natin yung pangdilig. Ang pagdilig ko dito umaga sa kahapon para huwag siya matuyo. Lalo na ngayon na ang lakas ng init saka wala na rin ulan. Bakit po maganda yung tubig na galing sa drum na inalagaan natin ng hito? Kasi meron siyang ammonia. Ang ammonia mayaman siya nitrogen. Ang ginagawa naman ng nitrogen sa halaman, pinapabilis niya ang paglaki, pinakapalag, pinapaberde niya. Kaya nang naging resulta ng tanim ng sili. Kaya mabilis na lumaki itong tanim kong sili, makapal at maberde. Dahil po yan sa nitrogen na galing sa ammonia. Sa pag-aalaga ko dito sa ito, kailangan palitan yung tubig ng madalas. Kung maaari, kada isa ng 2 araw, binabalikan dito yung tubig. Dahil kapag hindi ko pinalatan ng tubig, namamatay sila dahil nga sa ammonia. Kaya po ito nagkakaroon ng ammonia dahil po sa dumi nila. At saka yung mga pagkain na hindi nila nakain, nagiging ammonia po yung mga yan. Ang ammonia, nakamatay yan ng isda, kaya kailangan tanggalin natin. Para matanggal natin, kailangan tanggalin natin yung tubig, saka natin palitan. Kaya kailangan ko magpalit ng tubig ng kada isa hanggang 2 araw. Kasi kapag pangatlong araw na, para naghihingalo na sila. Makikita mo na sila na lumulutang na. Inilalabas na nila yung bunganga nila. Kaya pag hindi natin agad pinitan yung tubig, maaaring mamatay sila. Kaya kung mag-aalaga lang ako ng hito dito sa drum, malulugi ako dahil lapagas sa tubig. Pero dahil ginagamit ko naman na pangdilig, isa pa magandang pataba, kaya malaki rin ang pakinabang ko dito sa pag-aalaga ng hito. Hindi nasasayang yung tubig na tinatapon ko. Hindi ko pala itinatapon, pinangdidilig ko at ginagawa ko rin pataba. Kaya napakaganda pa ng liquid fertilizer itong tubig ng isda. Isa pang maganda dito, organic fertilizer siya. Tatawagin ko na itong aqua water o
Aqua Organic Liquid Fertilizer. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng magandang klase ng pataba, yung organic at saka libre, mag-alaga na rin kayo ng dito sa drum, isda sa drum. Meron ka ng alagang isda, meron ka pang libreng pataba at pang dilig. Dito na natapos yung video natin, pero bago lubusang tapusin, kung baguhan ka pa lang sa ating channel, sana huwag mo kalimutan ng subscribe button at notification bell para lagi updated sa mga sunod na video. Maraming salamat sa panonood at pagpalain ka ng Panginoon.